Guys, papakita ko lang sa inyo ang aking ipon challenge. Ayan lang po masarap kapag meron tayong tindahan. Nakakapag-ipon po tayo. Minsan mas masarap ipunin yung mga barya. Hindi mo namamalayan, dumadami na. Kasi nga, pag meron kang tindahan, karamihan binabayad din sa'yo barya. Kaya ayan ang naipon natin na barya. Bibilangin na natin dahil gagamitin na rin natin pansukli-sukli. Dahil dito sa pwesto ko, ginagawa tayong palitan ng pera dahil kala yata bangko tayo. Ayan, yung mga katabi kong mga tindahan dito, ako ang lapitan nila ng palitan, ng barya, ng bills. Dahil tayo naman ay mabait, pag meron tayong pampalit, pinapalitan natin. Ang bayad lang po niyan ay salamat. Kaso yung iba, kahit bibigyan mo na ng effort na papalitan mo yung kanilang bills, halimbawa 500, 1,000, aalis na lang yan pagkatapos, never man lang magpasalamat. Minsan ako pa ang nagpapasalamat sa kanila. Ayan. Kailangan matuto po tayo magpasalamat kasi kahit maliit na bagay lang yan, ang hirap kaya magpapalit. Yung iba sasabihin pa nila, ilan na yung tindahan na pinalitan nila, hindi sila pinapalitan. Eh dito, kahit hindi sila bumili, basta meron akong pampalit, pinapalitan natin. Basta pasalamat lang naman kayo pagkatapos ha, yung mga nagpapapalit dyan, dito sa mga katabi ko. Sa madalas customer, mga buo din ng pera. Ayan, magkano kaya yan? Dami-dami din yan. Marami rin yung 20 pesos. Yan ang masarap pag meron tayong tindahan. Hindi tayo mamroblema sa pera. Kasi nga, araw-araw meron tayong kita. Kaya kayo, magsikap din kayo, magtinda-tinda kayo kahit ano man lang yan. Kahit mga street foods, wag po tayo mahihiya. Kasi pera po ang lalapit sa atin kapag tayo ay masipag magnegosyo. Kahit mga kwek-kwek, mga marami dito ako nakikita, mga tawag dito, fish balls, mga ganyan, mga palamig. Hindi nyo po alam, kumikita po kayo dyan. Kesa mamamasukan kayo, magkano lang din naman ang sahod kapag namamasukan kayo, mababa 500, palagay mo 600, 700, pero iba pa rin kapag may sarili kang negosyo kahit maliit pa yan. Hindi ko po yan pinapakita para tayo ay magyabang. Gusto ko lang po magbigay ng inspirasyon sa inyo para ganahan naman po kayo magnegosyo kagaya ko na napakatyaga. Yan ang pinaka tawag nito. Yan ang pwede kong ipagmalaki sa aking pagiging matyaga kasi mahirap din po kitain ng pera at mahirap po kapag walang pera. Napakahirap. Diyan po kayo may stress. Diyan po kayo minsan magiging mainit ang ulo nyo lagi kapag wala kayong pera. Ihingi ang anak nyo, wala kayong maibigay. Wala kayong mabili ng bigas, lalo na ngayon ang mahal-mahal ng bigas. Kaya wag po tayong tatamad-tamad sa buhay. Maging masipag po tayo para naman po tayo ay umasenso. Wag po tayong aasa lang sa tulong ng ibang tao. Tulungan po natin ang ating sarili. Tulungan natin ang ating pamilya. Huwag po tayong asa-asa lang. Tapos, minsan mangungutang. Huwag po tayong mabuhay sa utang. Huwag po tayong masanay na nangungutang. At kapag hindi po tayo napautang, lalo na ng ating mga kaibigan, kapatid, o mga kamag-anak, tayo po ay magtatampo at tayo po ay magagalit. Kasi meron na pong mga ganyan na lumalapit sa atin. Kapag yan, meron tayong pinapakitang ganyan, andyan na, lalapit na sila. At kapag hindi po natin napagbigyan, ayan na po, magtatampo na po yan. Pero syempre tayo naman po ay nagsisikap, diba? Para makaipon at makapundar. Kaya hindi po naman natin yan pinaghihirapan para lang ipautang. Kasi mahirap po ang nagpapautang. Nagkakaroon po tayo ng kaaway. Mabait lang kapag nangungutang. At kapag oras ng bayaran, wala na. Hindi na po yan magpapakita sa inyo at
Yan pa ang cause para hindi na kayo mag-usap. Magtatago na yan. Trauma na po ako sa ganyan, kaya pasensya na po kayo. Tumutulong naman po tayo, pero syempre uunahin po natin tulungan yung ating pamilya, lalong-lalo na sa amin. Napakarami ko pong anak, may mga pamilya na rin po, pero nandito pa rin tayo, nakasuporta pa rin sa kanila at tumutulong pa rin po. Kaya tayo ay talagang nagsisikap sa buhay. Ayan lang po. Bye-bye and God bless po sa ating lahat. Sana po ay magsikap din po tayo at magnegosyo. Yan lang po masasabi ko sa inyo. Bye-bye.